pleasing, nakalulugod. I am not talking about perfection. This is all about excellent character. So I use that adjective, excellent character. Ito po'y naibabahagi ko, pero hindi po pare-pareho kasi ang turo. Ang mga pagtuturo po ay magkakaiba, bagamat iisa ng mensahe, sapagkat sa salita ng Diyos ay mayroon pong fountain of revelation. Ibig sabihin ng fountain, mayroon pong talagang pagdaloy ng walang katapusan ng kapahayagan mula sa Panginoon. Hallelujah! Kaya kapag nais nating maranasan ang overflow, first and above all, God is always dealing with our hearts. Do you believe that? Ang Diyos po ay dinidil tayo at tinitingnan ang puso natin. Sapagkat dyan daw po sa puso nagsisimula ang lahat. Kaya kung gusto natin maranasan yung dinedeklara natin na pag-uumapaw ng mabubuting bagay sa buhay natin, inuuna po ng Diyos ang puso natin. Can you say amen? Amen po ba sa lahat? Yes and amen. Sabi ko nga, tayong mga tao, naturally and normally, alright, every day, kung kayo po ba ay gagamit ng baso, titingnan nyo, lalagyan nyo ng tubig, iinumin. May nakita kayong dumi. Hindi po ba nililinis muna natin bago natin lagyan ng likido, ng tubig o ano man yan? O kung nalagyan nyo na o nalagyan na po natin ng anumang liquid, di natin napansin na kung meron pa pala itong hindi ko nalinis na dumi. So anong gagawin natin? Tayo muna po ay nag-aalis ng laman, lilinisin natin, and then we will begin again to refill it again with the liquid at gusto nga natin, ito'y puno. Kung tayo nga po ng mga tao, ginagawa natin yung kasi ayaw natin na ang sisidlan na ginagamit natin, may makikita tayong dumi sa atin din pong o sa harapan po ng Diyos ay gayon din naman. Ulitin ko po, I am not talking about perfection because no one and nothing have reached that status yet. No, hindi pa po. Kung hindi, nasa lifetime process pa tayo. Ang ating pong proseso na meron pong ginagawa ang Diyos sa atin, ito po ay habang buhay na proseso na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At ito po ay hindi titigil hanggat tayo po ay bukas sa kanyang paglilinis, pagtuturo at pagtutuwid sa atin. Di po ba? Alright. Tingnan po natin. This is all about excellence in character or character excellence. Kaya sabi ko po kanina, this is a teaching, medyo bibilisan ko po. Kailangan kayo po ay naririyan at talaga very thorough and very talagang attentive and receptive po kayo sa ating pong pakikinig. Alright, what do you mean by the simple definition of character excellence? Character excellence, Ate Sel, ito anak ang una ha. Okay, character excellence is the consistent pursuit of Christ-like. Say it again, Christ-like. Okay? Christ-like integrity, purity, humility, and faithfulness in both private and public life, even when no one is watching. Ito daw po ay isang buhay o pag-uugali, na tumutukoy sa ating pong pagsisikap na tayo po'y mabuhay sa isang katulad ni Kristo na integridad, kalinisan, pagpapakumbaba, katapatan. Ito man ay sa pribadong buhay natin o sa public life natin, lalo na kapag wala pong nakakakita sa atin. Okay. Nakita niyo po? It is not perfection. Katulad ng pinasabi ko kanina, naging redundant na ako. Hindi po ito perfection. Hindi po ito talento. Hindi po ito performance. Ito po daily decision to reflect the nature of Christ in our lives. Hallelujah. Gusto ko pong idiin ito. Ito daw po ay isang desisyon. Okay, ito, daily surrender to ng buhay natin sa harapan ng Diyos. Araw-araw, kailangan sinusurrender po natin yung buhay natin. Dinidesisyon na natin na mag-reflect, makita, mabanaag sa atin yung nature ni Kristo sa buhay natin. That's character. That's excellence of character. Hallelujah. Ano pa po yung deeper meaning niya? Character is who you are. Ito po, idagdag natin. It is who you are when no one sees you.
It is the sum of our values, motives, thoughts, and habits, your moral and spiritual identity. At ito pong karakter na ito ang pundasyon natin sa kaloob-looban natin. Hallelujah! Ito ang ating inner foundation, ang isang makadiyos, makakristo na pag-uugali o ating pagkatao, ito po ay ating pangloob na pundasyon. Diba? Sa puso talaga yan. Alright. Excellence means, pag sinabi namang excellence, it is doing what is right at the highest standard. Doing what is right at the highest standard. Kasi minsan talaga sa ating mga sarili po, akala natin itong ginawa natin to, tama na, okay na. Okay po, yung pala sa harapan ng Diyos, hindi po yun ang standard. No? Giving your best because you honor God. Ginagawa natin ang the best sapagkat alam natin iyon ang nagbibigay parangal sa Diyos. Say amen naman po dyan. Na ibig sabihin talagang ito po ay tumatago sa puso natin. Alright? Excellence is giving your best because you wanted to honor God and your consistency over time. Hallelujah. Hindi pa bago-bago, hindi maayos ngayon, bukas hindi na. Hindi po ganon. Excellence is not about impressing people, it is about honoring God. Ang pagkakaroon po ng excelente na pag-uugali o karakter. Hindi po ito pag-impress sa tao. Ito po ay pagbibigay parangal sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. And another one, pagdating naman sa biblical meaning ng character excellence o excellence in character, ito po para sa ating lahat, having a pure heart according to Matthew 5:8. Alam na alam po natin yung the Beatitudes, di ba? In Matthew chapter 5. Nakalimutan ng iba. Kaya Beatitude, be attitude or be character. Hallelujah. Okay? Living with integrity, Proverbs 11:3. Okay? Walking in the fear of the Lord, Proverbs 9:10. Hindi na po nalagay yung buong verse. Okay? Para may assignment kayo, basahin po natin. Bearing the fruit of the Spirit. Nakikita ang bunga ng banal na Espiritu na ibig sabihin talagang ang Holy Spirit ay naghahari sa buhay natin. Lumalakad tayo sa kanyang kagustuhan. Ano po? Mayroon itong mga ibinubunga sa atin. Possessing an excellent spirit is just like Daniel. Christ formed in us. Christ is formed in us. Hallelujah. Okay. Last part before we go on to the final na ating tatalakayin. Actually, hindi lang po ito sa leader. Ito po pwede sa workers, sa lahat, para sa mga totoong mananampalataya na si Jesus ang sentro ng buhay. Okay? Pag sinabing may excellent character ka, you're faithful even in small tasks. Kahit maliit po na assignment na ibigay sa atin ng Panginoon. Alright? It is faithfulness even in small tasks. It speaks the truth with love. Okay? It handles money honestly. It controls emotions. It admits mistakes. Yan. Ito daw po ang excelenteng pag-uugali. Okay? Nag-a-admit ng mistake. It's seek God daily. Ang kanyang paghahanap sa Diyos ay araw-araw. Hindi po optional. Pag sinabing optional, pwedeng hanapin ang Diyos ngayon. Pwedeng hindi bukas. Pwedeng bukas, ganito. Sa susunod, hindi na. Hindi po optional yon. Protects unity. Okay? Nagpo-protekta sa pagkakaisa. Okay? Saan man tayo dinala ng Diyos, tingnan po natin kung isa tayo sa nagpoprotekta ng pagkakaisa sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan. It finishes what they started. Alright. Another thing, they are stable. They are trustworthy. They are consistent. Sila po ay stable. Okay? Kaya minsan yung mga nagkakasakit, sasabihin sa ospital, inoobserbahan pa po namin at hihintayin po natin na maging stable siya. Okay, maayos na, okay na, trustworthy, mapagkakatiwalaan. Okay, they are consistent, hindi pa bago-bago. Okay po? Another one. Ito isang short, powerful lang po na meaning of character excellence. Character excellence is Christ-like. Integrity, live consistently, privately and publicly, all for the glory of God. All for the glory of God. Ang tanong, yung bang ating pong ugali ay nakapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos? Okay? Okay. Ang character excellence ay tuloy-tuloy na pagsusumikap, sabi para po mas kumbaga napakaliwanag. Ito daw po tuloy-tuloy na pagsusumikap
na makapamuhay tayong katulad ni Kristo. May integridad, may kalinisan po, okay? May kababaang loob, katapatan sa pribado man o sa harapan ng tao. Hindi ito pagiging perpekto, okay? Ni-recap ko lang po. Kung hindi rin ito talento. Ito po ay araw-araw na pagpili na parangalan ang Diyos sa ating pong pagkatao or sa ating pong karakter. Hallelujah. And of course, ito pong character excellence na ito ay maka-Diyos o maka-Kristong pagkataong namumuhay ng may integridad at katapatan para sa kaluwalhatian ng Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Right? Let us go to the talagang pagkakakilanlan. Ano po ba yung pagkakakilanlan na ito pong ating mga karakter ay nagiging stronger and growing. So, pinakita ko po sa inyo yung kumpleto at maliwanag na definition or kahulugan ng excellence in character. Because excellence is a very good talagang adjective that is fit to a believer. Glory to God. Kaya sabi ko po nga sa inyo, nung dalhin kami ng Diyos sa lugar na ito, tuwang-tuwa po ako sa tinaguri ang pangalan ng lugar na ito. Plano, Dallas, Texas is a city of excellence. Sabi nila, wow, ang laki-laki ng letters na nakalagay po sa itaas, ng napakalaki po na, what do you call that? Yung pong, basta may marka po ang bawat lugar na pagpapasok ka, merong nakalagay, anong tawag ba? Di ba tawag sa New York, the city that never sleeps. Right? Kasi very, very busy state po ang New York. Yan, parang di na natutulog yung mga tao. Pero itong lugar po na ito, napakasimple and yet ay napakatahimik din po at maunlad na syudad na tinawag nilang this city is the city of excellence. Praise God. Sabi ko, to God be the glory. Ang ganda. Okay? So nawa po maintindihan natin ang sinabi ko kanina ng paulit-ulit. This is not perfection. Ito po'y daily, pang-araw-araw na debosyon na pagnanasang bigyan ng Diyos ng kaluwalhatian sa ating ginagawa. Okay? So what are the signs? So sabi ko kanina, this is a teaching. Mabilis po ako, pero please be receptive and be attentive and let your hearts be open sa lahat na sapagkat napakarami po na pwedeng ibahagi sa inyo. Ano po, pero tuwing magtuturo po kami at maa-assign, hindi naman po kami ang nag-assign sa aming sarili. We have also assigned somebody na ito po ay oversee. So sila po nag-assign sa amin at kapag na-assign po ay tinatanong natin sa Panginoon, Lord, ano po ang nais mo, kalooban mo, at gusto mo na ibahagi namin sa iyong mga anak because only God can see our very hearts and only God knows the very, very accurate condition of our hearts sa araw-araw. Ito ang binigay ng Panginoon. Okay, salamat po Diyos. So, what are these 10 signs? Okay, number 1, I'll be very specific. Okay, strong character. Paano daw makikita na strong at growing? Okay, nag-grow dapat, gumaganda po dapat. This is not loud. Strong character is not loud. It is steady, it is consistent, it grows quietly but powerfully. Wow! Rabakasikya rababakande, rabakasanda. I speak of it in the name of Jesus that this may happen. Hallelujah! And manifest in all of our lives. Everyone who are here in this Dawn Watch, always remember that character is steady. It is not loud. It is consistent. It grows quietly. Tahimik lang siya pero powerful. Ganon po ang magandang karakter. Okay, so number 1, consistent private devotion. Ang isang nag-grow na character is merong consistent private devotion. Sabi nga ng someone, ako po Tagalog po yung gagamitin ko, may Tagalog version po ako dito. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama, hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa, hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ng Diyos. So kung ano alam nating kautusan ng Diyos, mahirap man ito, nasasaktan man tayo, pero kung yun ang salita ng Diyos, susundin natin.
Di po ba? Sabi dyan, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay niya ito araw at gabi. Ang katulad niya isang punong kahoy sa tabi ng batisan. Laging sariwa ang dahon, namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Wow! Although I would say na hindi lahat po ng tagumpay ay galing sa Diyos. Yung tagumpay na you became a person that God wants you to be. Alright? Para sa akin, ang pinakamagandang tagumpay ay makita natin sa buhay natin sa harapan ng Diyos. We became the person that God wants us to be. Na merong nakalulugod na mga karakter. Hallelujah. Yung daily prayer niya is non-negotiable. Okay? Yung hunger niya para sa salita ng Diyos matindi. At yung kanyang pagsamba, walang audience, kahit walang audience siya lang, at ang mga anghel ng Diyos, sige siya, go, worship, worship and worship, hallelujah. Grabe yung pagsamba niya, grabe yung kanyang pagdarasal, araw-araw, grabe yung kanyang pagnanasa, na palaging yung kanyang kauhawan at paggutumal sa salita niya ng Diyos. Wow, hallelujah. So yun po. Ate Herna, open po yung inyong audio. Ayun. Hallelujah. Sign, okay po, ng strong leaders and growing na character. Strong workers and believers guard their secret place. Totoo yan. Ang isa pong manggagawa o mananampalataya man, binabantayan nila yung secret place nila. Binabantayan nila yung kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang matatag na leader o Kristiyano man, yung kanyang buhay pananalangin na hindi pa bago-bago, kundi bagkos, binabantayan niya ito, ninanurture niya ito. At kung po pwedeng at maaari, maging napakasarap ng kanyang pakikipagtagpo sa Diyos, sa presensya ng Diyos. Can you say amen to that? Yung intimacy niya ay lumalalim, lumalalim, lumalalim. At yung po ay nararanasan nyo, pagpasok nyo pa lang, when you enter into the court and into the presence of the Lord, you immediately feel the infilling of the Holy Spirit. Bakit? Kasi po ganun kakalapit sa Diyos. Kasi ganun mo binabantayan ang iyo pong buhay pananalangin sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Pangalawa, ang isang nag-grow ang karakter na Kristiyano is that she or he is teachable and have that correctable spirit. Ano sabi ng Proverbs 9:9? Sa akin po Tagalog ulit, matalino'y turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid, aralin mo at aralan, lalago pa ang dunong nito. Yun daw pong matalino, ano po, gustong-gusto niya nang kinokorek siya. Natutuwa pa siya, okay? At lalo siyang tatalino kasi tinanggap niya yung pagtutuwid sa kanya. That's the second sign. She welcomes feedback, she admits mistake quickly, she seeks wisdom from others. Mas gusto niya yung naghihingi siya na natatandaan ko nga po. Sabi ko nga, nung one time, dinaan po kami sa isang training seminar. Pina-attend po kami ni Pastor, our mentor, Pastor Jonathan Loy, kami nila Pastor Joel. Ano po, imagine niyo 37, 38, 39 years we have been serving the Lord. Ano po, tapos nung umattend kami ng seminar, okay po, merong tumayo sa gitna namin, batang-bata, siya po'y binatilyo, napakabata. At kami po'y tunuruan. Sabi ko, wow, ang bata nito, bagong-bago pa lang. Pero tinuturuan niya kami, pero kailangan pakinggan namin sapagkat hindi lahat ay alam namin. So sabi ko, Lord, salamat po sa pagtuturo mo sa amin na kahit itong batang ito, na nauna kami, ay tinuturuan kami, maaaring may idadagdag ka sa amin. Testing yon na kapag may humarap sa'yo, na akala natin mas magaling tayo, akala natin mas matalino tayo, pero may tumayo na mas bata, naku po, hallelujah, doon po makikita kung tayo talagang teachable. Why? Because you welcome feedback, you welcome additional wisdom from others, we admit whatever mistake na meron tayo, aminin natin agad. Eh di, atin pong talagang magpatulong tayo sa Panginoon na tayo po'y mabago. Kaya yung strong character nagsasabi palagi, sige Lord, teach me. O sige po Pastor, turuan mo po ako. O sige kapatid, baka may mas alam ka na hindi ko alam at may alam ako na hindi mo alam, eh di magturuan tayo. Di po ba napakaganda? Ang pusong handang maturuan ay pusong lumalago. Hallelujah. Pangatlo, may natututunan po ba tayo? Hello? Amen. Amen po. Amen. Yeah. Amen. Oh, Jesus, salamat po. Thank you, Holy Spirit, that may our hearts be open until the end of this teaching. Hallelujah. Integrity in small things.
Okay, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Hindi po ito sa pera lang. Ito po sa lahat. Dahil tayo po tinawag na steward, alright, according to 1 Corinthians 4:2, lahat tayo steward, pinagtiwalaan ng ano, ng lahat, talento, ano ba yan, property ba yan, or whatever, our life, our strength, our time, those are things that have been entrusted to all of us. So kung yung pong ating binigay sa atin ay napagkatiwalaan tayo, praise God. Hallelujah. Honest in finances, faithful in assignments, that's what they promise. Ayun. Sabi nga, pag nagsabi ka, I love you, Pastor. Sabi ni Pastor Joel, ayaw na namin nung palagi I love you, Pastor. Tapos pagka sinubok tayo, ayaw na natin. Ano po? O di hindi tayo naging, hindi tumupad sa ating mga pangako. Okay, Pastor, dito lang po ako sa likod nyo. Sabi namin, Pastor, huwag na sa likod. Kailangan sabay na tayo. Okay? Ayaw na namin nung nasa likod. Gusto namin sabay namin. Alright? Another one. Okay. Pang-apat. Okay. Emotional stability. Okay. Emotional stability. Yan, yung mga bunga ng banal na espiritu, nandiyan lahat. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ang isang taong ang buhay ay nakasentro sa gusto ng banal na espiritu, hindi pwedeng walang bunga. Hindi po pwedeng ang mangga ay namunga po ng bayabas. Hindi naman pwedeng ang bayabas ay namunga ng santol. Okay? Kung ano po ang pinakapuno, mamumunga yan. Ganon din tayo. Hallelujah, sa isang pamumuhay na nakalulugod sa Diyos, hindi po siya dumidepende sa kanyang emosyon. Okay? At hindi siya nagpapadala sa kanyang emosyon. Alright, she responds calmly. Kapag ka po may mga pagsubok, kahit na ano ito, ang pagtugon niya ay napakakalmado. Yan. Nakokontrol niya ang galit. Hindi siya nagpapanik agad. Yan. Okay. He responds calmly, he controls anger, and he does not panic easily. Hindi madaling mag-react at mag-panic kahit na ano po ang kanyang nararanasan. Strong leaders or workers are steady under pressure. Okay? Workers, leaders, believers are steady under pressure. Pag may pressure, steady lang, kalmado lang siya. May pagpipigil sa sarili, hindi siya padalos-dalos. Pinag-iisipan ng lahat. Alright, number 5, humility in success. Kahit po siya ay nagtatagumpay, kahit siya po ay pinagpapala, siya po ay lalong nagpapakumbaba. Because that's the principle of the Lord. He gives more grace. Wow, Rabakaya Sunday. He gives more grace. That is why the scripture says, God opposes, God opposes. Pakibalik, anak. Okay? Ayan. God opposes the proud. Tingnan niyo po, He shows favor to the humble. Okay, thank you, Ate Sel. Napakaganda. He gives more grace. To whom? To the humble. Kaya yung mga nandito po na nabubuhay sa pagpapakababa talaga. Naku, ang dami pong biyaya ng Diyos. Grasya ng Diyos. Ayaw kasi ng Diyos yung proud. Gusto niya yung mapagpakababa. Number 6. Yung pong kasunod niyan, tingnan niyo po ito. Okay? He gives glory to God, he celebrates others, and of course, he does not seek applause. Okay? Gives glory to God always. He celebrates others. Pag yung iba, matagumpay siya, masaya siya sa tagumpay ng iba. Yun ang sinasabing celebrate others. He does not seek applause. Hindi siya naghahanap ng palakpak ng iba. Okay po? Growth does not inflate their ego. Okay po? Hindi lumalaki ang ulo kahit na siya ay pinagpapala, kahit na siya ay nagtatagumpay, hindi lumalaki ang ulo niya. Okay? Wala pong hydrocephalus, spiritual hydrocephalus. Right? Number 6, quick repentance. Ayan. Mabilis pong magsisi, umamin. Sabi ng Psalms 51, okay, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgressions. Amin na, humihingi ng pagpapatawad si Haring David dyan, na siya po'y magkasala. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions and my sin is always before me. Panginoon, Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 10 dyan, pag tinignan niyo po yung verse 10, Lord, huwag mo pong alisin sa akin ang iyong espiritu. Take not thy spirit within me. Kasi humingi siya ng tawad. Masya po'y mabilis nagsisi.
Inamin niya ang kanyang pagkukulang at kasalanan. Kasi si Haring David po'y ganon. Okay? Napakatindi ng kanyang ginagawang pagsisisi dyan. Ang isang Kristiyano, manggagawa man, na may lumalagong karakter, gumagandang karakter, mabilis po magsisi. Mabilis umamin ng kasalanan. Okay? Amen po ba? And of course, number 7. Number 7. Diba? Ang dami nyo nang natututunan. Okay? Sensitive to sin. Ayan. Okay, tingnan nyo. Ang ganda. Okay, number 7. Number 7. Anak, pakibalik nga ulit sa 6 May na natawan ako. Okay, sa sign, right? Sensitive to sin, repents immediately, and ito yung pangatlo na, does not justify wrong actions. Ito po yung mga manggagawa, Kristiyano, leader na hindi po sila nangangatwiran. Hindi na sila nangangatwiran sa wrong actions. Kaya hindi na justify yung maling action nila. Okay? Naka-open po yung audio. Ayan. Pinatay na po. Thank you po. Does not justify wrong actions. Yan po. Okay. Punta po tayo sa number 7. Number 7. Sampu naman po ito, pero may karugtong yan. Number 7. Guarded speech. Guarded speech. Ate Alvin, yung pong inyong audio ay nag-o-open. Yan. Alright. Number 7. Guarded speech. The tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. Kapangyarihan daw po ng buhay at kamatayan ay nasa mga dila natin. Okay. Anumang sasabihin ng tao ay kanyang pananagutan. Ayon sa kanyang salita ay gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Nakikinabang o makikinabang ng bunga nito. Ang tito ay nagmamahal. Alright. Una, tingnan natin. Pag sinabing guarded speech, maingat sa pananalita. Maingat magsalita. Number 1, avoids gossip. Ayaw niya ang chismis o siraan, paninira. Okay po? Sasabihin ng iba, pastora, totoo naman yun eh. Totoo man o hindi. Kapag isinalin niyo po ito, that is considered as gossip. Okay po? That's gossip. Okay? So ito po'y ating bantayan. Ingatan, iwasan. Ang ating pong labi ay magamit sa anumang kasiraan, paninira, o ito man ay chismis o whatever, negative words na isinali natin, considered automatically we are a gossiper. Okay. Dapat we speak life. Dapat we protect unity. Okay po? Can you say amen to that? Amen. Maingat Amen. sa pananalita. Kaya maraming relasyon ang pwedeng mamatay. Sabi ng binasa natin, ang buhay at kamatayan ay nasa labi kung paano tayo magsasalita. Yan, napakaganda po. Maging ugali na natin, mga mahal kong magulang at kapatid na nasa prayer na ito. Kasi napakahirap dasal tayo ng dasal tuwing umaga, pero hindi naman natin iniingatan ang ating pananalita. Nawawala ng kabuluhan ang ating pong ginagawa. Hallelujah! Hallelujah! Masarap yung nagdadasal tayo araw-araw. And yet, we know how to control our tongue. Yung kanina, pag binalikan natin, huwag natin i-justify. Yung pag tinutuwid tayo, lagi na lang tayo nangangatwiran. Hindi, kasi ganito, kasi ganito. No, pag tinuwid po tayo, sige. Sige po. Okay po. Magkaroon tayo ng self-evaluation. Hallelujah. Amen po. Kasi yun ang nagpuprotekta at nagpapanatili sa pagkakaisa at sa pagganda ng mga relasyon tungo sa pagtatag ng ating pong mga pagkakapatiran. Simbahan man ito o kung saan man tayo dalhin ng Panginoon, kailangan po meron tayong pagbabantay sa pananalita. Hindi po lahat lagi tayong may komento. Hindi lahat ay hindi lahat ng sitwasyon o may makita tayo, may maramdaman tayo, magsasalita tayo. Most especially, we are always telling this, my beloved.
Sabi minsan nag-sharing kami ni Pastor Marwell. Sabi ko, ganito, dapat ituro natin, dapat ganito, i-share natin. Okay po? Having communications with the leaders and some of the pastors para po guidance, sabi ni Pastor Marwell. Mami Pastora, naubos na yata yung turo namin dyan sa ganyan. Hindi pa natututo. Okay? So, ibig sabihin, talagang ang Diyos, lifetime ang process niya sa pagtuturo sa atin. Tinitingnan lang ng Diyos kung bukas pa rin ang puso natin. Pag nagsarado na tayo ng pintuan ng puso natin sa pagtuturo at pagtutuwid ng Diyos, then that's the time that we would say hanggang doon na lang tayo. Hindi na tayo mag-grow, hindi na tayo magiging epektibo at mabunga. Bakit? Hindi na tayo nagpapaturo eh. Ano po? Amen ho ba? Amen? Amen. Hallelujah, hallelujah. Sino pong magsasabi na kami pong mag-asawa ni Pastor Joel ay 60 na, senior na this year. Pero nakakaranas po kami. Sorry po, 59 pa lang po ako. 59 pa lang. Sige na nga, 1967 po ako. 60 na ako, mas matanda ako sa'yo. Una po kayo. Okay, Pastor, ay nakakaranas po kami ngayon na yung aming anak na si Pastor Nicaw ay tinutuwid kami. And we accept that. Pag sabi ko, itong batang to, napasobra naman sa pagiging going straight. Kung mag-uusap kami, may sasabihin, no, Daddy, this is the things that you have taught us. Ito yung tinuturo nyo sa amin, Ito yung tinuro nyo sa akin, Okay, hindi na po kami kikibong mag-asawa. So, hindi namin pwedeng i-resist yun. Kailangan, kahit magulang kami, sasabihin, anak lang kita, magulang ako, hindi po pwede. Kung talagang may mali po tayo, di atin pong tanggapin. Minsan po, talagang ganon ang mga magulang. Meron po talagang pagkakataon o baka itinutuwid tayo ng mga mas nakababata sa atin. Ay di, tanggapin po natin. Wala namang pong mawawala. May madadagdag pa nga. Kasi ang sabi ng Biblia, God will bestow more grace. Hallelujah. Ayaw niyo po ba yun? Glory to God. Ang sarap kaya nang may dinadagdag ang Diyos sa buhay natin. Especially, I'm always mentioning, and also some of the leaders, be very careful din sa mga pinopost nyo sa inyo pong FB walls. Mag-post na lang po kayo ng mga verse o kaya yung magagandang alaala, pero wag na kayong mag-post ng mga mahabang mga salita na ating pong pwedeng sabihin na yung po naman ay alam nating hindi nakalulugod sa Diyos. Kung alam natin hindi nakalulugod, hindi nakatutulong, hindi nakaka-encourage, yun lang mga base, nakaka-encourage ba to? Ito ba ay nakalulugod sa Diyos? Alright, huwag na nating i-post, wala namang mawawala. Ibisan po kasi yung social media, sa halip na makatulong, po talaga, hindi po siya nakakapag-ambag sa ating pagganda ng ating pong karakter. So be very careful. Maging maingat po tayo. Piliin kung ano lang ang pwede nyong i-post. Hallelujah. At tama pa rin ang puso sa pagpo-post. Of course, 8, 9, and 10, tatlo na lang po. Perseverance in difficulty. Okay? Perseverance in difficulty. No discipline seems pleasant at the time but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ang pagdidisiplina po ng Diyos, bagamat hindi naman talaga to masarap, painful nga, pero later on, makikita po ninyo yung ibinubunga nito ay para din sa ating kabutihan at lalo tayong mamuhay sa katuwiran at magkaroon tayo ng kapayapaan. Okay? Kung tama ang pagtanggap sa pagtutuwid sa atin, hallelujah, huwag ka muna, anak, mag-judge sa at that time, kundi yung mga susunod pa na panahon, ikaw at ako po ay mas magiging mabubuhay ka sa katuwiran at kapayapaan. At ang mga nakapaligid sa atin, mapayapa din at maayos. Pero kapag nakita po natin na naging dahilan tayo na sa pagtutuwid sa atin, hindi naging tama ang ating tugon, my God, my goodness, ibig sabihin, nagpagamit tayo sa kalaban. Okay po? Wag po tayong magpagamit. Let our character be growing. Okay? It does not quit easily. It endures criticism, remains faithful in trials. Yan ang nagiging strong na karakter pagdating sa pagkakaroon ng perseverance in difficulty. Hallelujah. Nahihirapan tayo? Ay nako, yung
Pagka nahihirapan tayo, mas nakakapagpahubog ng pagkatao yun kaysa sa comfort. Yung comfort, hindi po nakakapaghubog yan ng karakter. You believe that? Kaya sabi ng Hebrews 3, natutunan ni Jesus ang tunay na pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis o sakripisyo. Hindi po sa pamamagitan ng masarap na buhay. Ang tunay na pagsunod ay napapatunayan sa pamamagitan o sa gitna ng mga pagtitiis. Strong character shines in storms. Okay, nagiging matatag kahit may pagsubok. Alright. And of course, 9 and 10. Ayan. Genuine love for the people. Ang isang karakter na nag-grow, ang isang karakter na kinalulugdan ng Diyos, mayroong puro at totoong pagmamahal sa tao. Kung mahal natin ang tao, ba't natin sisiraan? Kahit ano pa ang merong kapintasan, di ba? Pag mahal natin ang isang tao, o di, bigyan natin ng pagkakataon na ipanalangin natin. Tapos, i-correct natin. Tapos, ano po, bigyan natin ng pagkakataon. That's genuine love for the people. And not only that, kung hindi, meron ka ring pagmamalasakit sa mga kaluluwa. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ang tunay na pagmamahal, ang numero 1 na pagkakakilanlan na ikaw at ako po ay totoong disipulo ng Panginoon. Hallelujah. Compassionate, patient with weak members, serves without hidden agenda. Yan yung merong tunay na pagmamahal sa mga tao, sa mga kaluluwa. May malasakit at tunay na pagmamahal yun. That's the word, may malasakit at tunay na pagmamahal. Leadership, and of course, our life must flow from love. Okay? Amen po ba dyan? And last but not the least, Amen. po, is burden for God's glory. Hindi nawawala sa puso natin ang pagnanasang bigyan ng Diyos ng kaluwalhatian. Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart. Buong puso mong gawin. Yan, no? Pag may ginawa tayo, buong puso ang nagtulak, pagmamahal at pagnanasang bigyan ng Diyos ng kaluwalhatian. Kaya po, pag may mabuti kang ginawa, tayo, no, wala na natin ingay. O kaya, wala tayong magsalita ng kahit na ano. Di ba sabi ko kanina sa number 1, a good and growing character is silent but powerful. It is not loud. Di siya maingay. Hallelujah. Tahimik lang siya. Pero ang karakter niya ay napakamakapangyarihan, malakas. Sabi diyan, whatever you do, kahit na anong gawin natin, isipin niyo po para sa Diyos yun. Kahit na anong gawin natin, nagbigay, tumulong, walang ganti, ay di, sa Diyos mas matinding gumanti ang Diyos. Di ba? Because you are working for the Lord and God knows how to reward you. Alam ng Diyos papaano ka gagantimpalaan, gagantihan sa iyong ginawa, sa ating pong ginawa. Can you say amen? Okay? Ito pong ganitong ugali na pagnanasang bigyan ng Diyos ng kaluwalhatian, you serve for God, Amen. not for recognition. Alright? You desire God's approval, not people's praise. And of course, yan, ang layunin daw po, gusto niya talaga luwalhatiin ng Diyos. He served God, not recognition. He desires God's approval, not people's praise. Okay. And he seek eternal impact. He seek eternal impact. Gusto niya talaga ay bigyan ng kaluwalhatian ng Diyos at hindi pansariling karangalan. Alright? Strong character is consistent. Obedience to God, especially when no one is watching. Ito pong tatlong to, para madali nyo pong, as I close, napakabilis nyo pong matandaan. Growing character shows these 3 patterns. Okay? It shows these 3 patterns. Increasing humility, increasing self-control, increasing love. Nakalimutan nyo yung iba. Summarize natin. Growing character shows these 3 yung pattern nito, lalong tumitindi ang kanyang pagpapakababa. Lalong tumataas, tumitindi ang kanyang pagpipigil sa sarili. Pag sinabing pagpipigil sa sarili, kasama po dyan ang pagpipigil sa labi. Maingat, simpleng manalita, konti lang magsalita, hindi maraming magsalita. At merong increasing love.
Hallelujah. Kapag nakita po ng Diyos itong mga bagay na ito po isang check, no? Malaking check sa harapan ng Diyos para kasama tayo, qualified tayo. Isa po ito sa qualification. If we want our lives to experience the overflow from God, then ito po nawa ay makita sa atin ng Diyos at mabigyan siya ng kaluwalhatian at karangalan by showing a life that has a growing character. Amen po ba? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nawa po, meron tayong matutunan pagdating sa character excellence. Alright? So there is this time, and pero simple definition dyan. Kanina po ay atin ang tinakil yan. So I wanted to pray for every one of you. May the Lord bless you and keep you. And may this ministry of prayer become much more stronger in the name of Jesus. And may all the participants ay magkaroon ng growing character. So let us all bow our heads and close our eyes and pray for all the prayer items. And I wanted to pray for you. Hallelujah. Yakaraba Sunday, we worship our living God, faithful God, awesome God, the God who is mighty, Diyos na walang imposible, Diyos na buhay, makatarungan. Ama, dinedeklara po namin yung sinabi mo sa iyong salita. What things soever we desire, according to Mark 11:24, whatever we desire, whatever we pray for, when we believe, oh God, we shall receive. And we all believe right now. Panginoon, tingnan mo po ang aming united faith in Jesus' name na ang Diyos na aming tinatawagan araw-araw ay buhay. At isa po sa nakita naming himala ay yung nangyaring himala kay Jayesa Velasco, anak po ni Ate Janice, na na-hospital for how many days at yung kanya pong bato sa bato ay lumabas. Hallelujah. Lumabas ito sa kanyang katawan na nagpahirap sa kanya at yung nagdahil sa iyong kapangyarihan at dahil sa iyong kabutihan. Thank you, Lord God. And even pray, ang aking pong hipag, si Ate Heidi Mison, asawa po ng aking kapatid, na aming pinapanalangin sa iyo, O Diyos, maranasan niya ang himala ng kagalingan, malusaw yung nakita po na anumang sa kanyang breast at sa papamagitan ng himalang ito ay magkaroon ng banal na takot sa iyong aking kapatid, si Kuya Benny, kanyang mga anak, at mapatunayan nila na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay tunay na gumagawa pa rin ng himala hanggang ngayon. Hindi siya nagbabago in Jesus' name. God is the same yesterday, today, and forever. Salamat po sa himala na ikinakansela mo na ang anumang pong na-trace na cancer kay Nanay Ason sapagkat alam mo, Panginoon, ang kanyang katapatan, ang kanyang pong pagsunod sa iyo in Jesus' name. She is completely miraculously healed in Jesus' name. Ganyan din si Kuya Bernie, yung pong kanyang throat na mayroon po, Panginoong goiter, dinideklara namin sa po'y pinagaling mo, maging normal ang lahat at siya din ay magkaroon ng kaligtasan. Lord, dinideklara ko din po ang kumpletong himala ng kaligtasan sa iba ko pang mga kapatid at in Jesus' name, alam ko po hindi na magtatagal ay palalayain mo ang aking kapatid na si Kuya Benny, si Kuya Roman, sa anumang pong mga humahad lang sa kanila na kumilala sa iyo. One of these days I declare they will be with us serving you in Jesus' name. Lord, ikaw na po ang magbigay ng isang napakamapayapa at ligtas na biyahe namin from Dallas to Atlanta to Seattle, Washington, oh God, hanggang doon po sa Taipei to Philippines, Panginoon, kami po yung samahan. Ipahatid sa libo-libo mong anghel. Hallelujah, pag-angat, pagbaba, hanggang sa iyong papawid, no turbulences, no air pocket in Jesus' name, kundi bagkos, Panginoon, ay makakarating kami ng ligtas sa Pilipinas at maglilingkod sa iyo, sa iyong mga anak, at kami po gagamitin mo all for your glory alone. In Jesus' name, thank you, Lord. Himala para kay Ate Lisa Cas na nakaranas ng asthma, dinideklara po namin ang dugo ni Kristo, ang mga latay at sugat ni Jesus, according to 1 Peter 2:24, Exodus 15:26, Jeremiah 1:12, mga pangako mong binabantayan mo po para sa iyong mga anak na lumalapit sa ikaw ang pinagtitiwalaan at ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo inilaan mo sa mga naniniwala sa iyo. Ngayon pong hapong ito, we declare miracle to Sister Lisa, miracle to Raymond J. Gallet in Jesus' name na wala na ang dengue. Salamat sa himala ni Ate Michiko, siya pinagaling mo na anak po ni Nanay Carol. In Jesus' name, pinagaling mo siya sa mata, sa blood pressure, Lord, sa kanya pong sugar, Lord, every part of her body from head to foot, I declare and plead the blood of Jesus in Jesus' name. Lord, sa AGG Church Tipolog, salamat sa spiritual growth, spiritual maturity ng
fellow brethren, lahat po, ang worship team and every member, hallelujah, family home, Bible studies, lahat po ng area ng gawain doon, we speak forth and declare revival and harvest of soul in Jesus' name, and your guidance and the powerful leadership to Pastor Raul na iyong tinalaga sa lugar na yan, dinideklara po namin in Jesus' name. And even the finality of the court's decision over the real estate property, claims ng Nanay Carol, sapagkat alam mo ang kanyang puso, she wanted to bless, and of course, she wanted to be one of the, isa po ay maging daluyan, Panginoon, at kasangkapan mo para sa gawain doon po sa Dipolog. Tulungan mo po at ibigay mo ang pabor na ito sa aming magulang kay Nanay Carol in Jesus' name, that they will be in favor, Panginoon, doon po sa desisyon ng court sa pangalan ni Jesus. Take full control, Lord Jesus, because you are our greatest attorney. Hallelujah. Good health for every family member and salvation. Hallelujah. Sa lahat, Panginoon, ng members, Lord, si Peter Suklit na merong brain tumor in Jesus'